Yusek, may we have Malacanang's statement about the decision of the International Criminal Court to reject the appeal of former President Rodrigo Duterte for an interim release? ICC has cited the statement of Vice President Sara Duterte. I think it was about the plan to break FPRRD from the detention cell. Your thoughts on that, ma'am? Unang-una po, uulitin po natin na ang pamahalaang Marcos Jr. ay hindi po kasama sa kasong kinakaharap po ngayon ni dating Pangulong Duterte. So kung ano po ang naging desisyon ng ICC, hayaan na lang po natin ang mga abogado nila at ang mga parties dyan na sila pong gumawa ng aksyon. Pero despite po the considerations cited by the ICC, may mga inilabas pa rin po na statement. For example, si Congressman Pulong saying na it is a political theater to all kidnappers of my father. I will make sure that you will pay for this crime that you have committed. Unang-una po, hindi po dapat tayo mabuhay sa mga pagbabanta. Tayo po ay nasa sinasabing civilized society at wala po tayo sa isang barbaric world. So dapat po tayong tumugon kung ano po ang rule of law at hindi po tayo dapat natatakot o lagi na lamang nabubuhay sa pananakot. Ma'am, sorry, pahabol na lang po. Do you see this na parang nag-backfire yung mga statement? Hindi po natin masasabi on our part dahil nasa assess po yan at pag-evaluate po ng mga judges sa ICC. Salamat po, Yusek. Next question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Yusek, anong pong update doon sa request ng Pangulo sa both Congress na sana magkaroon ng additional emergency funds kasi ubos na raw yung Quick Response Fund? Nakausap po mismo natin ang pamunuan ng DBM at according to DBM, kung magkakaroon man at madideplete po ang NDRRM funds, meron pa rin po tayong 12.005 billion sa contingent fund. At kung mauubos man po ang contingent fund dahil sunod-sunod po ang nangyayaring calamity sa ating bansa, maaasahan po natin kung may excess revenue, makakuha po tayo sa unprogrammed appropriations mula sa SAGIP. Hi, Yusek. Good afternoon. Vice President Sara Duterte said that if she were president, she wouldn't have the former SOJ as the ombudsman. What's the palace's take on this? Nagkataon po, hindi siya po ang presidente. So mahirap pong sagutin ang isang pangarap na hindi mangyayari sa ngayon. Pero ang alam po natin, the president thinks well, knows better. At alam po din natin na ang Pangulo ang nagpaumpisa para po labanan ang korupsyon. At hindi po niya hahayaan na matolerate o kampihan o depensahan yung gumagawa ng pagnanakaw ng pondo ng bayan. Did the President already receive the report on the alleged ghost farm to market roads in Davao Occidental? 7 projects daw po ito na nagkakahalaga ng 105 million pesos. Ang sabi po kasi ng DA, nakapagpasa na po sila kay Presidente. Yes, opo. At nagkausap na rin po ang si Secretary Vince at saka si Secretary Kiko. At pagtutulungan po nila ito para maimbestigahan, lalo na kung ito'y ghost projects, dapat po ma-actionan agad. So, nagkausap na po sila at pagtutulungan po nila ito. Pero ma'am, si Presidente po ba, meron po siyang naging specific instructions, and if yung ICI po ba, iimbestigahan din itong alleged ghost farm to market roads? Noon pa po nagsabi ang Pangulo, managot ang dapat managot. Sa umpisa pa lang, nang ito ay kanyang sinabi sa SONA, kaya po patuloy pa rin po ang direktiba na dapat na imbestigahan mabuti. Marami dapat na ebidensya na maipakita para po hindi na mamasayang kung magsasampa ng kaso. Ang mga grupo pong nanguna sa malawakang protesta sa Luneta noong September 21 ay naghahanda din po para sa mas marami pang kilos protesta upang mapanatili po daw yung public pressure at ipanawagan ang pananagutan kaugnay sa flood control controversy. Sa October 17, magrarally po ang grupong kabataan patungong Mendiola. Sa October 21 naman, mga magsasaka po magrarally sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Papayagan po ba ito ng gobyerno, Yusek, lalo at may naitalang kaguluhan noong September 21? Also, reaction lang din po ng palasyo kay Representative Kiko Barzaga sa mga pahayag niya na tila nananawagan ng pag-aaklas.
Unang-una po sa dalawang katanungan, masasabi lang po natin, ang Pangulo po ay abala. Nakita niyo po kung paano niyo po tinugunan ang mga pangangailangan ng mga taong nasalanta. At ngayon ay apektado ng lindol at mga baha. At kung ito po ay naaayon naman ang kanilang pagpoprotesta ay naaayon sa batas, hindi naman po yan pipigilan ng Pangulo. Pero sana, mas maging abala rin po ang mga kababayan natin, natugunan din po ang mga pangangailangan na iba natin mga kababayan na nasalanta. At mas mabuti po na magkaisa tayo sa pakikipagtulungan upang umangat ang ating bansa. Yun po kay Kiko Barsaga, ma'am. May mensahe po ba? May nakikita po ba ang Malacanang na pananagutan sa mambabatas? Lalo po at ang mga pahayag niya ay parang naghihikayat ng pag-aaklas. Ang tangi lamang pong hiling ng Pangulo ay kung kayo magpaprotesta, dapat naaayon sa batas. Kung hindi po ito naaayon sa batas at kayo pa'y lumalabag na, dapat po siguro kayong kasuhan. Pero ngayon, muli sasabihin natin, ang Pangulo ay abala sa pagtatrabaho. At kung ano man po ang pamumulitikang ginagawa ng iba, hindi po yan pinapansin sa ngayon ng Pangulo. Isa na lang. Mariing kinunde na po ng Amerika ang panibagong agresibong aksyon ng China laban sa mga barko ng Pilipinas sa bahagi ng West Philippine Sea. May pahayag no po ba dito si Pangulong Marcos, ma'am? Okay, nakausap po natin kanina at ayon na rin sa tagubilin ng Pangulo ay nagpahayag na rin po ang Philippine Coast Guard ng mensahe. The Philippine Coast Guard is calling on its Chinese counterpart to observe the rule of law to ensure the safety of all vessels in the West Philippine Sea. This is our common obligation to the international community of civilized maritime nations. At ang pinaka-official or official message or statement na ni Admiral Gavan, and I quote, "We, Coast Guards, are protectors of laws and rules to keep all users of the seas safe and well, among others. It is the universal reason for our existence. International ramming by a Coast Guard ship of another vessel while on a lawful act of navigation is not only a violation of the 1972 Convention on International Regulations for Preventing Collisions, to which our countries are both signatories, but an epic act of disregard of its supposed reason for existence. It is very concerning because if we, Coast Guards, become violators of the law and pose threats to the safety of life and property at sea, a contradiction of our fundamental duty, then who else will safeguard and protect those who travel at sea? I therefore wish to enjoin my counterpart to seriously look into the said action of his sailors. We have inherent universal commitment to the international community of civilized maritime nations to keep, lest we forget we are Coast Guards."